araw po sa lahat ng manonood ng BTV3 or Philippine Channel. Isa po itong pambihira ngunit napapanahon na oras upang talakayin natin yung mainit na issue tungkol dito sa ating komunidad. Naimbitahan po natin ngayon si Monsi upang siya na mismo ang magtanong ng diretso sa akin nang nakabase ron sa mga opinyon nung nakararami. Monsi, pagpasensyahan nyo na abala namin kayo para sana mabigyan ng linaw itong mga usapin tungkol sa akin. Minalabis ko po na maimbitahan kayo dito dahil kung mapapansin natin, halos 2 linggo na po tayong binubugbog sa media ng kabit-kabilang issue. Pero ako naman ho, nagbingi-bingihan na at na-immune na dyan sa mga naririnig at napapanood ko. Kaya lang po, itong huli, napanood po ng aming may bahay at kahapon ka lang po nalaman na nagkaroon po kayo ng isang maiksing panayam na kung saan nagkaroon po ng impresyon na kung ating mapapanood para po bang parang hinihiling ni Monsi na dapat si JB ay naisama rin. Monsi, ano po ba yung tunay dyan? Okay, ganito. No? Opo. JB, nagkaroon dito ng unang tawagin natin searching oray ng NBI PIDEA kasama ang Secretary of Justice. At yung araw na yon ay maraming nadalang mga kasama natin dito. 19 yata yun. Opo. 19. At pagkaraan nun, naging usap-usapan dito, bakit si JB hindi nakasama? Big time yan. So pagkaraan yan, ang 2 network ng TV ay nag-interview sa aming mga staff ni Director. Ang nakaupo ay si Madam Bobot Diaz, ako, si Rexy Morales, si Elsa Alabado, si Tetet De Castro, si Doktora Dilara. At kami in-interview ng 2 network na yan. At walang lumabas. So ano po ibig sabihin yung walang lumabas? Walang lumabas na balita, hindi na balita kasi ipinagtanggol namin unang-una. Ako nga una nagsalita. Ang una kong tinalakay ay yung musical instruments. Opo. Kasi ang binabanggit nila ay si Herbert. Bakit daw maraming instruments? Sabi ko, dapat nga pinuprovide yan ng ating gobyerno dahil mayroong mga taong may talento sa musika. 2 kasi ang pwedeng gawin ng tao, legal at illegal. Yung legal, halimbawa, magaling ka sa musika at pangalawa, yung illegal, napunta ka rito dahil sa illegal. Hindi natin susuportahan yung illegal, kundi yung legal. Kung buhay musikero ka, yun ang ginamit ko salita, buhay musikero ka, tulungan natin yan. Kung sports ka naman, sa sports. Kung sa religious ka naman, tulungan natin yan. Hindi nabigay ng gobyerno yan. May mga bilanggo na kayang bumili niyan at kayang magtayo niyan. Halimbawa, tennis court, basketball court, walang masama yan. Tinutulungan natin ng gobyerno. Maglakad kayo dito. Paglakad ninyo sa loob, ang lalakaran ninyo sementado. Sino ba nagpasemento niyan? Gobyerno ba? Bilanggo. So, tinanong pa ako, so you see nothing wrong with that? Sabi ko, pinulit ko, I see nothing wrong. Hindi lumabas sa TV yun. So nasabi niyo po lahat yan, pero malinaw po na hindi pinakita ng 2 Oo, kaya kahit nasabihin ko, JB, na si JB mas maraming instrumento Actually, hindi kita dinidiin doon. Pinupuri kita kasi mas marami kang ginawa. Natulong sa gobyerno, kaya lang ang impression ng mga nanonood yata, sabi nga ng kapatid ko, tumawag, Kuya, pinahamok mo si JB, di ba kaibigan mo yan? Sabi ko, hindi. Yun nga po ang nakakatawa at nakakalungkot at the same time. Kasi ang opinion po at ang reaksyon ng mga kasama natin dito, sabi niya, Commander, galit yata sa'yo si Monsi. Kasi ba't daw hindi ka isinama? Sabi ko, nakausap ko si Monsi. Sabi niya, na-edit daw yung... ganito yun. So, ganito yun. Yung araw na yun, in-interview kami. The next day, kasi umaga yun nung gabi, may nag-text sa akin, bukas pumunta kayo sa office ni Director, 6:30 in the morning, darating si Secretary de Lima. Okay. Darating na naman pinabukasan. Nung pag dumating nga nun, umaga, nandyan, may lumapit sa akin isa na namang reporter. Hindi siya kasama sa talagang grupo kasi lahat ng grupong pumasok dito naka-vest. Siya hindi naka-vest. Wala siyang purpose, layunin na pumasok dito. Ang layunin lang niya ako,
kausapin ako sa labas, interviewin ako. Okay. Dahil meron siya mga set of questions. Opo. Ang unang-una, JB, ganito, may notebook nga siya eh. Opo. Sabi niya, meron daw siya kang kasamang reporter na hindi naman naka-assign sa Bilibid, kaya hindi pwedeng pumunta dito, pero nirelay sa kanya, na may tumawag daw dun sa reporter na yon at sinasabing, ang tumawag ay ex-convict. Okay. At sinasabing, dito raw may namumuong tension kasi hindi ka daw nakuha at ang opinion daw ng kabilang pangkat, yung position mo na pangkat, ay nagsasabing dapat nakuha ko rin. Tinanong ako, totoo bang may tension? Sinabi ko, wala. Okay. Hindi rin lumabas sa TV yon. Kasi pag sinabi ko meron, ilalabas yun. Uh-huh. Siyempre, pag wala, walang balita. Pero pag sinabi ko meron, wala naman talaga. Sabi ko, wala. Wala. Tapos tinanong niya ako, ano ba yung tension na yon? Ikaw, wala talagang tension. Pero meron mga nagtatanong lang talaga sa akin mga tao. Hindi, unang-una, hindi tanong, statement. Na hindi ko talaga kakagatin, walang basehan. Opo. Sabing ganon, dun daw sa mga taong kinuha, kasama ka daw sa listahan, kasama sa listahan yung JB Sebastian, pero yung last minute, palit ulo, ibang kinuhang tao. Yan pong mga taong yan na nagsasabi na meron pong ganung statement. Oo. Ano po yan, mga kapwa natin na bilanggo? Kapwa natin bilanggo yan, ha? Pero siyempre, hindi ko rin sila papahamak, pero yun na narinig ko. Opo. Sabi kong ganon, ba't ko hindi kakagatin? Unang-una, ba't mo sinabing may listahan? Nakita nyo ba yung listahan? Opo. Kasama ka daw sa listahan. Anong listahan yun? Okay. Saan galing yun? So, hindi ko kinagat yun. Pangalawa, sabi nila, bakit nga daw hindi ka nadala? Ang nasa isip ko, ito ngayon, nagkwento na ako ngayon, marami na akong sinabi. Ikaw nang tatanungin ko. Ano sa palagay mo, bakit sila kinuha? Una ho, siguro, mas magandang balikan natin yung bakit hindi ako naisama. Oo. So, sa opinion ko, at hindi naman ho ko credible para sumagot kung bakit ako hindi naisama, kailangan mo natin ugatin. Paano ba natin masasabi kung sino yung kasama? So, balik mo tayo rin sa listahan. Di umano, merong listahan na nakalista ang mga pangalan. At parang ang dating, inalis ko yung pangalan ko at meron akong may mga ipinalit. Paano natin mapapatunayan yan? Yun nga eh. Ako, hindi ko alam na merong listahan. Pangalawa, hindi ko alam na kung meron man na ako ay kasama. At lalong pangatlo, kung meron mang listahan, hindi ko lalong alam kung sino-sino. Pero ako ay nangangamba na ako ay makakasama dyan sa mga yan dahil nakikita ko yung pangalan ko sa media. Sa loob na halos na isang linggo, pinakikita yung iba't ibang pangalan, kasama ako, kasama yung mga ibang nandoon na sa NBI. At ang problema, meron naman ding hindi mga kasama na ibibigay na i-report sa media. Oo. So, ang nakikita kong impresyon dito, parang nagki-create ng impresyon sa isip ng mga tao rito na porket nakasama ka doon sa media, nakasama ka ron sa mga naunang report, kinakailangan, maikisama ka doon sa kukunin. So ako alas 11 ng gabi, dahil alam naman natin, minsan may mga nag-leak na information dyan, papasok daw ang NBI dito with Department of Justice Secretary, nakapantalon ho ako, nakasapatos, sabi dalang bag. At ako hindi nagbibiro, at ako naghihintay na kunin. Dahil hindi naman ho bago sa akin itong ganito. Kung mababalitaan kung matatandaan natin yung pagsabog ng Granada noong mga nakaraang taon, lahat ho kaming mga leader ng pangkat, kinuwal lahat at walang paliwanag at inilagay sa isang Bartolina sa medium. Pero bago po mangyari yun, pinasok ko yung kubol ko. Sinerching ho ako, nahulihan ho ako ng alak. Nahulihan ho ako ng 56,000 na pera. Yan po nailathala sa isang periodiko. Nung araw din mismo ngayon, ako po ay binartolina. Kaya gusto ko lang hong linawin dito na ang Bureau of Corrections ay walang pinapanigan. Nagkamali ako nung una, ako ay naparusahan. Ngayon, ito ngayon, papunta ako sa tanong nyo kung bakit ako hindi naisama. Sa palagay mo, ha? Magmula ho noon, dumating ako, pagkagaling ko sa Bartolina, magpapasko noon Tandang-tanda ako Pero bago ako bumalik dito, nagnilay-nilay ako kung ano yung sinapit ko rin sa loob ng Bartolina. Sabi ko, anong mensahe meron dito? Kasi sa tuwing gabi na matutulog ako, may fireworks. May fireworks. Sabi ko, parang nang-iinsulto. Tinatagtad ka na surot, nakakit ka na surot, ang init-init. Pero may fireworks.
Tingin ako sa labas, tingin ako sa polo ko nakasabit. Tingin ako sa labas, tingin ako sa polo ko na nakasabit. Yung polo ko nakasabit kulay asul. May nakasulat medium. Medium. Sabi ko, baka may mensahe yung langit sa akin. Na baka sa susunod, kung sakaling bibigyan ako ng pagkakataon na makalabas dito sa Bartolina, eh baka kailangan ng pamumuhay ko. Medium na lang. Hindi na maximum. Pero hindi literal na medium at maximum na kalagayan. Kung hindi medium na state of mind. Medium na pagganap ng pagkatao. Kasi sabi ko, wala naman akong kasalanan Bakit ako nandito ngayon sa Bartolina? Tumulong ako sa mga tao riyan. Marami akong pinaayos dyan sa tulong ng mga kaibigan ko. Bakit nandito ako ngayon? Pero, inisip ko, meron ba akong kasalanan talaga? Meron Sa isang banda, naging mayabang tayo. Sa isang banda, naging abuso tayo. Maaaring hindi ko inaamin ng mga panahon na ginagawa ko yan. Pero nung nasa Bartolina na ako, nakikita ko isa-isa Kaya sabi ko, pangako ko sa sarili ko at pangako ko sa pamilya ko. Pagbalik ko sa maximum, kung ako'y bibigyan ulit ng pagkakataon, babaguhin ko yung style ko. Pwede naman akong tumulong ng hindi mayabang. Pwede naman akong makisama ng hindi magarbo. Pwede naman akong magsaya ng hindi masyadong magastos. Kaya alam ng lahat, kung mapapansin natin, halos 1 o 2 taon, si JB Sebastian, napag-usapan nga, Gopi na. Hindi na naririnig, wala nang programa. Ay, ibang klase ngayon yung bago. Si Herbert Culanco. Wala siyang sinabi ngayon doon. Kung mag-concert, kung mamigay ng pera, ganun din. Grabe. Nagkaroon ng comparison. Pero, ako bilang isang preso na nakaranas na ng ganyang kalakaran dito sa loob. At bilang isang kaibigan ni Herbert Culanco, umabot kami rin sa point na, pare, ingat ka. Kasi, dinanas ko na yan Ganyan din ako dati. At alam ko kaya kagaling ko concert ngayon kasi narinig mo dati ganyan ako. Alam ko kaya kami music studio kasi nakita mo sa akin. Alam ko kaya nagpapapunta ka ng artista dito kasi ganyan yung ginagawa ko dati. Alam kong may mabuti kang puso. Alam kong gusto mong pasayahin yung mga tao. Alam ko na gusto mong paligayahin at gusto mong tumulong. Pero laging ang tanong ng malayang lipunan sa atin at lalo na ang gobyerno, saan nanggagaling yung pera natin? At kapag yan ay hindi natin napangatwiranan, magmumukha tayong sindikato. Sagot sa akin ni parang Herbert, marami siyang koneksyon at marami siyang kaibigan na hindi naman siya pababayaan. At ako naman ay naniniwala doon. Hanggang sa umabot sa punto na akala niya yata, tinuturuan ko siya ng mali. Kasi sinasabihan ko siya na, pare, huwag ka masyadong magbihis. Pwede ka naman magmaong. Pwede ka naman mag-t-shirt. Pare, huwag ka naman mag-imbita ng mga mamahaling mga banda. Kasi pwede namang tayo-tayo na lang. At pare, yung binayaran mong instrumento kanina, baka na-overprice ka. Ngayon, yung mga nakapaligid sa kanyang tao, at ang nagsasabi rin isa sa mga nakapaligid dun, sinisiraan ka, Herbert. Kasi ayaw nilang turuan mo si Herbert na huwag maging magastos. Kasi baka hindi na sila kumita. Hanggang na nagkasira-sira na kami. Ito, tungkol doon sa BTV3. Kung mapapansin po natin, ang inyong lingkod po, kaaligid po sa kaalaman ng lahat, tayo po ang nagmamanage nitong stasyon na to. Pero hindi nyo naman po nakikita yung pagbumuka ko dito. Dahil ayaw kong isipin ng lahat na ginagamit ko tong TV station na to para lang sa sarili kong kasikatan. Pero nakita nyo kung paano tayo magbigay at gaano ka-professional yung serbisyong ibinibigay ko. Alam ng lahat sa buong community na si Herbert Culanco ay galit na galit sa akin. Pero patuloy nyo pa rin nakikita yung mga concert niya sa TV station ko. Okay, JB, maputol kita. Opo. Alala ko yung mga tanong sa akin Kasi Opo. yung news, ilang minutes lang yun, baka 1 minute, 2 minutes lang yata yun, hindi ko nga lang napanood. Pero yung interview sa akin, palagay ko mahigit 30 minutes Opo. Ang daming tanong. Opo. Isa sa mga tanong, ito ba si JB, merong music studio? Sabi ko, meron. Opo. Mas maganda nga Opo. Sabi ko, hindi kasi wala naman ako nakita masama. Opo, kaya akala nila, sabi ko, dapat mas isama. maganda nga. Instrument, mas maganda, mas marami. madami. Sabi ko Opo. gano'n. Tinanong sa akin. At tinanong pa sa akin, ano ba ang pinapalabas sa BTV? Sabi ko, educational. Opo. Inulit-ulit sa akin, ano nilalabas? Bakit hindi nilalabas yun hindi nilabas sa TV? Sabi ko, educational. Opo. At yung misa namin sa umaga, nire-replay sa hapon. Opo. Sabi ko, lahat ng mga religious activities namin dyan, andyan ang crew. Nire-record na yun, papalabas, nire-replay yan. Kahit yung meron ako mga announcements, halimbawa, yung sa kaagapay, yung sa mga GCTA, magsasalita ako, mga greetings, mga ganun. Paulit-ulit yan sa aming cable TV. So, walang masama. Pero bakit pag nilabas
sa news. Hindi na ho sinasama. Oo, parang pinapalabas na mali. Oo. Tatanungin pa kita, bukod, kasi kaya lang natanong din sa akin at ako tanong ko din, may mga nadala at ikaw hindi nadala. Pero kung ikukumpara, kasi sila magaganda bahay. Oo. Ikaw maganda bahay mo. Mhm. Baka kung yun lang ang pagbabasihan, magagandang bahay. Tangayin yan. Wow. Sagutin mo ngayon, yung bahay mo ba may papeles? Ganito po, siguro sige. po, matagal na po kayo rito eh. Oo. Sa pagkakaalam ko, 1999 ito nagawa sa panahon ni Commander si Master. Kanina ko lang nalaman nung papunta kayo rito na meron pa palang naunang May magpagawa. nauna. Nandito ako, tambayan ko dati na si Congressman De Guzman. Sa kanya yan eh. So, si Congressman De Guzman, na hindi ko naman po narinig, at base lang po sa kwento ng mga kusa ko, kaya lang po ito naging bahay na bato. Kung tawagin na bahay na bato, dahil ipinagawa raw po ito nung nakaraang commander namin, nung unang panahon pa. Ngayon ay kustumbre o tradisyon o nakasanayan, na kapag ang pangkat ng sige-sige komando, magkaroon ng kanilang bosyo o leader, dito tumitira. So, nung ako po naging commander ng Sige-Sige Komando, 6 months after nung pagdating ko rito, nilipat po ako rito. Galing po ako sa Dorm 2B, lumipat po ako dito. Bakit? Sabi ko, bakit yung commander ng komando nandyan sa labas? Kasi karamihan daw sa mga kusa namin pasaway. Kapag ako raw namalagi sa isang dormitoryo at biglang nagkaroon ng kaguluhan doon sa kabilang dormitoryo, madedelayed ako ng 10 minutes. At sa 10 minutes, maaaring lumaki yung problema. At kailangan daw, nandito ako sa isang lugar na kung saan madali kong mapupuntahan. Naka-experience po ako niyan. Kasi hindi ko po agad tinirhan yung bahay na yan. Dahil ayaw kong isipin ng mga tao rito na ako po nagpapasikat, nanatili po ako rin sa lugar ko sa Dorm 2B. Ikalawang araw o ikatlong araw nung ako nanungkulan. Bigla akong nagkaroon ng isang insidente. Isang araw, bago mangyari, meron akong ibinilin na tao sa 9B, na ito ay kamag-anak ng misis ko. May konting problema ng konti sa pag-uugali dahil hindi nadadalaw. Baka pwedeng ibibilin ko na lang yan sa inyo sa 9B na konting pasensya na lang. Huwag nyo na lang patulan. Kinagabihan pinatay. Naririnig ko naghihiyaw yung tao habang nakaganon doon sa bintana sa tubi. Hindi ako makalabas. Halos malayong kamag-anak ito ng misis ko, si Batang, kung maalala nyo. Pagpasok ko rin sa 9B, hindi ko na makilala yung tao. Sabi ko, ito ba testing ng bagong liderato? Dahil meron nung lumang kwento rito na kapag bosyo ka, bago ka, tetestingin ka ng mga pinalitan mo. Ano ang ginawa ko, Monsi? Sabi ko, kauna-unahang pagkakataon, gagamitin ko yung impluensya ko. Ipakikita ko sa inyo na first time may namatay rito sa Bilibid na wala man lang ma-OD. Wala man lang iimbestigahan. Walang mababartolina. Walang mababartolina. Ginawa ko po yan. Pinakiusapan ko yung pamilya na wag na magreklamo kasi nandyan na rin lang naman. Oo, tulungan na lang. Mamatay. Kumbaga, magkakakaso pa yung ibang tao. Tulungan na lang. Kumbaga, nandyan nagtulungan na lang. Pero nagbigay ako ng mensahe. May halong konting pananakot. Sabi ko, nagawan ko ng paraan. Napatahimikin yung kasalanan ginawa ninyo kahit hindi, kumbaga, galit na galit ako. Medyo off the record, sabi ko sa mga kosa ko, pag ako gumawa ng ganyan sa inyo, pag ako galit na, pwede rin. So, nagkaroon noon ng liderato ng galing sa takot. Sabi, siguro, pag tayo naman ang kinatay ni Commander JB, wala rin papel, wala rin investigasyon, wala rin mababartolina. Kasi nga, pinatay natin yung kamag-anak niya, walang papel, walang reklamo Baka i-quits tayo niyan. So, hindi ko ron sa pamahala ng pangkat, diktador na bosyo. Hanggang sa lumipat ako rito. Ngayon, masagot ko ngayon yung tanong nyo. Meron bang papel yung bahay na yan? So, unang-una, dinatnan ko po. At hindi ko gustong tiran dahil masyadong malaki. So, ang ginawa ko ay kumuha ako ng kapiranggot na espasyo para gawin kong kwarto. Nung ginawa kong kwarto, at pwede ko rin ipakita, hindi ko kayo maniniwala na doon ako natutulog. Dahil kung tutuusin, ako ang merong pinakamaliit at pinakapayak na kwarto rito ng mga nanunungkulan. Mas malaki pa yung kwarto ng mga mayor ko sa akin. Kasi nga natatakot akong maidamay yung mga programa kong magaganda doon sa personal kong comfort. Baka sa sobrang ganda ng kwarto ko, masira ang BTB3. Dahil ngayon ang BTB3, ginawa kong opisina yung bahay na dapat titiran ko. Katanungan nyo kung meron po bang mga papeles itong tinitiran ko ngayon. Meron po at mapapakita po natin to sa programang ito. So, under po yan ng Munti Paraiso Foundation sa pamumuno po noon ni dating Governor Libiste. Ang opisina po ng foundation namin is sa Legazpi Village, Makati. So, ambag-ambag
na napagkayanan ng mga kaibigan at nung naniniwala sa atin, at saka unti-unting naitayo. At isa riyan, siyempre, malaki sir ang ambag niyan nung pangkat ko. Dahil ako parang manager lang naman ng isang kumpanya. Dinatnan ko ang Sige-Sige Komando, may pondo. Meron tayong nakasanayan na nag-aambag-ambag, nagpapatak-patak para makagawa ng isang facility. Hindi ko ipinilit unang-una na ako ay pumesto. Pagdating ko po rito, after 6 months, parang nagkaroon ng people's power yung mga mayor. Umuulan po noon, umuulan. Nagpunta ho sila rito, itong lugar na to parang talahiban, at hinihiling nila ron sa dating commander namin na magpahinga na. Hindi naman dahil sa galit sa kanya, o hindi naman dahil sa ayaw nila yung panunungkulan. Meron daw dyan bagito kung tawagin, na alam nilang mas maiaahon yung pangkat namin. So tinanggap ko ng buong puso, kahit na ako bagito pa. At marami nagsasabi, mapera lang yan. Alam ko yun. Mapera lang yan, ganyan lang yan. Alam ko yun. Kaya mo minalabis na kumaga, ginusto ko na rin na maipakita sa nakararami, sa komunidad natin na Maximum Security Compound, kung sino ba talaga si JB. Actually, JB, isa rin sa mga itinong sa akin na hindi ko lang alam kung lumabas din sa news. Opo. Ano daw ang source ng mga funding dito? Nasabi ko yung foundation, pero during that time, nalimutan ko yung pangalan ng foundation. Munti Paraiso Foundation Incorporated po. Pero during interview na yon, sinabi ko may foundation yan. Maraming tumutulong dyan, foundation yan. Hindi ko lang talaga maalala yung pangalan ng foundation, pero yun. So yung mga papeles po yan ng Munti Paraiso Foundation, lalabas din po sa programang ito para po sa kalinawan ng lahat. So may dagdag na rin po natin yung mga pinagkakakitaan. Kung mapapansin ninyo, may mga tindahan po tayo dyan. Pero yan po ay non-profit. Lahat po ng kinikita niyan ay bumabalik din po sa mga facility. Tayo po nag-organize ng Munti Paraiso Foundation Choir, yung koral. Nakakita nyo, siyempre, ang t-shirt, hindi naman hubiro. Kung magpalit sila niyan, yung pang-merienda, simpleng mga ganun ba kailangan natin i-provide. Yung visiting area natin, kung mapapansin ninyo, 3 years ago, 4 years ago, wala po tayong visiting area. Meron lang po tayong kapiranggot na espasyo na halos ganito kalaki, na ang reklamo ng mga tao, at nakita ko rin naman, kailangan mo pang magbigay ng sa empleyado, para lang mapagbigyan ka makipag-usap doon sa dalaw mo kahit 1 oras. So nakita ko po yan. Hinanapan po natin ng paraan, sa tulong din po at suporta ng administrasyon ng panahon na yon. Sige, kausap ka ng mga tao na pwedeng tumulong sa atin. Kasi sa ngayon, walang pondo ang gobyerno. Naitayo po natin ngayon yung malaking visiting area natin sa likod ng 9A. At ngayon, meron pong kantin dyan na kumikita rin po at ginagamit din po pang-maintain naman dun sa facility. So, sa tingin ko, nagkaroon siya ng impresyon na kasi idagdag pa natin yung idalaw. Yung idalaw na ginagamit ng mga kasama natin ngayon hanggang ngayon. Mga kaibigan din mo natin ang nag-provide para maitayo yung opisina na yan. But of course, yung mga computers na ginagamit, galing po sa Bucor. Sa opinion ko lang po, Monsi, parang nag-iisip ang mga tao rito dahil hindi ko naman nga nasasagot. Dahil ang katwiran ko alam naman ng mga tao, matalino naman siguro, kaya hindi ko na kailangan i-explain. Pero mali pala ako, kailangan pero pala papaliwanag ako. Minsan kasi yung pananahimik, minsan parang nilalagay mo yung sarili mo sa nilalagay mo yung sarili mo sa isang lugar na parang nagpatalo ka, yung pananahimik. Sa akin kasi, Monsi, kanina nga, meron, halos na pagsabihan ako ng isang kaibigan natin, hindi ko na lang banggitin kung sino. Sabi ko, kailangan ko na yatang lumabas sa BTV3. Kailangan ko yatang mabigay yung side ko. Kasi, hindi yata kilala si JB kung sino talaga siya. Sabi niya, lesson learned sa'yo yan. Kasi masyadong ang tahimik. Yung mga politiko nga, gumagamit pa ng placard, para lang makilala kung sino sila. Sa akin, mga katwiran ko kasi, ako yung tipo ng tao na resulta lang lagi ang importante sa akin. Meron nga akong kwento nakapagpagawa po tayo ng comfort room sa tulong nung pinag-ambag-ambagan dyan sa Dorm 2B. Napakaganda yung palikuran. Dahil may issue na concern na tungkol dun sa VIP treatment kay Peter ko, na ang ganda-ganda ng kwarto niya pero hindi naman siya nakakatulong sa brigada. Saksakin na namin yan Parang may ganun pa. Sabi ko, wag. Kasi siya nagpagawa ng CR. Kahit na alam niyo nang hindi naman. Natuwa si Peter dahil nalaman niya na pinagkalat ko siya nagpagawa ng CR. Natuwa sa kanya yung mga tao. Pogi point sa kanya. Pogi point sa kanya dahil doon, pinalakpakan po siya Inilabas ko siya. Mga kasama, itong kapatid natin, si Peter ko, siya nagpagawa ng banyo, nagulat siya, hindi palakpakan. Magkausap na kami. Sabi niya, maganda gawa mo Tulong ulit ako. Ano ba pwede pagawa? Kaya yun, nagduktong-duktong na. Pumutok siguro yung balita sa mga Chinese community na si JB, maganda kaibigan. Kasi pag tumulong siya, sasabihin niya, kayo tumulong. So, nagkanya-kanya ho yan. Si Vicente C, paayos ko yung 9B. Si Buratong, paayos ko yung 9B. So, si Vicente C,
Kinaibigan ka na rin. Oo, lapit sila. Ano ba yung may tutulong? Yung mga kaibigan sa labas, punta rito kasi po, ako naman hindi naman po sa, hindi naman ako nanggaling sa mahirap na pamilya. Pero hindi naman din po ganun kayaman. So, nasanay din po ako na meron akong mga nakakasama na may nakakalubag sa buhay. Nung nakulong ako sa maagang edad, tuloy-tuloy po yung tulong sa akin kasi pwede nyo pong ipagtanong kahit sa Manila City Jail at saka sa Bikutan. Marami po tayong natulungan dyan. So, yun po. Nabanggit ko kanina na kahit saan manggaling nakakatulong naman sa mga kasama Siguro nagkaroon ng impresyon ng komunidad na to si JB Sebastian big time. Si JB Sebastian big time. Si JB Sebastian maraming pera. Kaya lang hindi na ho napag-usapan yata kung ano yung nagawa ko. Hindi ko kasi yata kinikwento. Wala ho yata kasi akong pinagsasabihan. Yun nga Mas maugong ho yung kwento na si JB Sebastian may sinapak. Si JB Sebastian may pinalo. Minuro. Si JB Sebastian may nilusob. Oo. Pero hindi na ho aalamin kung ano yung pulot dulo. Yun ho ang lipunan. At ako'y naumay magpaliwanag. Talagang gano'n kahit nga sa media, di ba? Yung mga ginagawa natin maganda, katulad nun, talagang nag-effort kami mga staff ni director na sabi kasi ni director, magpa-interview na kayo. Sinabi namin lahat ng punto rito, ng rehabilitation, walang lumabas nun. Una sabi nila, hindi daw umabot sa editing. Bakit daw kinabukasan? Kinabukasan, wala. Hindi talaga lumabas yun, yung sila Bobot Diaz, mga ganon. Mabuti nga po at nalilinaw natin ngayon sa komunidad na sinasabi niyo po yung tunay na kwento, pero sadya lang talaga ang media baka nakalimutan lang talagang i-edit o hindi lang talaga lumabas. Kunin na lang natin sa ganun. Kaya lang, kailangan yata silang humingi ng paumanin sa atin dahil iba yung nagiging impresyon. Pero hindi rin natin masisisi kasi yung mga reporter. Sabi nga nung reporter, kami, nag-iipon lang kami ng balita, ina-edit nila sa news. Bigyan nyo kami ng programa. Sa kanila yun Kaya hindi rin natin masisisi yung reporter. No? Pero, ngayon, may inaasahan pa nga sa akin ng mga ibang mga balita, yung mga reporter. Sabi ko, nakakadala yata. Pero sige, subukan ko. Nagpadala ako ng mga picture ni Cardinal Tagle kahapon na dumating. Hopefully, ilabas nila yun o nailabas na yata. Pero yung tungkol dito sa'yo, JB, at po, linawin po natin. Pero nasagot ko po ba ng maayos yung tungkol sa bahay? At ako naman, nakapagpaliwanag din naman ako. Ayoko kasi sabi ng kapatid ko, Kuya, napahamak mo yata sa JB, di ba kaibigan mo yun? Sabi ko. Iyak si Mrs. Sabi niya, kaibigan natin yan. Kaya lang, alam mo naman ng media. Alam niyo naman media. Pero yung concern po talaga, kumbaga, tapos na po siguro yung akin. Okay, para malina pa. Yung sa iba po, yung sa ibang concern po. Okay, ganito pa, JB. Lahat po ng gusto niyo tanong. May tinanong din sa akin ng media na may nabanggit daw si Herbert na isang tao lang may kagagawa nito. Sa palagay mo ba ikaw yung tinutukoy? May nasa isip sa akin na dating director Maaring yun Maaring yun maaring kung ipagpalagay na rin po natin kung sakaling ako. So ganito, kahit naman po walang sinasabi si kaibigang Herbert na ako yung pasimuno o ako ang nakakaalam nito, ipagpalagay natin na kung sakaling ako. At kung sakaling ako yun, tinatanong niyo po ba kung... anong feeling mo? Yun nga po, kung maniwala o kayo o hindi, itong si Herbert, naging magkaibigan kami matalik Pwede naman yan i-confirm sa community na minsan halos gabi-gabi. Alam ko yun. Nagte-tennis kami, sabay kami kumakain. Minsan may style pa yan na hindi ako kakain pag wala si paring GB rito Kaya ginagaya ko na kung paano yung salita niya. Kaya lang dahil nga doon sa tingin ko sa mga nakapaligid sa kanya, kinakakala nitong mga taong to dahil sa itinuturo ko yung tama kay Herbert. Yung maging matipid, yung maging simple. Tingin ko yun yung pinagsimulan ng problema namin. Dahil akala niya, yata, porkit wala na akong aircon, nagagalit ako sa kanya o nagtuturo ako kasi may aircon siya. Dahil akala niya yata, porkit wala na akong concert, akala niya na yata, nagagalit ako sa kanya kasi nagko-concert siya. Kasi meron nung mga series of events na nahulihan daw ng barel. Sabi ng opisina, itong mga tao na nakapaligid sa kanya. Sa batas naman, sa totoo lang, pwede naman niyang sabihin na hindi kanya yon dahil sa tao niya lang yon. Kaya lang, meron din nung isang insidente na nahulihan ulit ng barel. Ang problema, nagkaroon ng report at meron nung tayong pwedeng ipakita na sinasabi niya na, bakit lagi tao ko inuhuli nyo? Ang naging problema na tie up tuloy siya sa mga ibang hulihan. Na imbis na sana wala naman siyang alam. Bakit inaamin niya na tao yung inuhuli? Ito pa mo masama. Bakit daw yung tao ko hindi inuhuli? Yun nga, ganun nga. So, nakakarating lang ho sa akin yan. Kaya lang minsan, hindi ko naman pinapansin.
Minsan naman daw ho, magsi-search or hindi ba papapasok yung dalaw, pero laging ako yung nakikita niya. Siguro minasama niya yung mga panahon na magkaibigan kami at hanggang ngayon naman kaibigan ang tingin ko sa kanya. Sa totoo lang ho, hindi ako nagagalit, ako inaaawa at paliliwanag ko bakit mamaya kung bakit ako naaawa. Kasi nga ho, nagkaroon ng impresyon na baka lahat ng pagkakamali niya nasisisi niya sa akin. Baka iniisip niya na kaya siya nahuhuli, tinuturo ko. At siguro naiisip niya na baka hindi ako hinuhuli kasi malakas ako. Uulitin ko ho. O, kasama yan sa mga ano. Uulitin ko ho. Kasama yan sa mga kumakalat dito. Sabi ko nga sa mga operatiba nating kaibigan, sabi ko dapat, pag nag-conduct kayo ng searching, at pag wala kayong nakuha, dapat may report din. Kasi nagmumukhang hindi nyo ako sinesearch. Oo. Ngayon tatanungin ng mga tao, si JB ba, malakas ba yan? Hindi. Sinesearch ko palagi. Sa totoo, naiiyak nga ho ako Sabi ko, bakit ganun? Minsan harap-harapan, kung kailan may okasyon, doon pa sinesearching yung mga tao ko. Kaya lang ako wala talagang nahuhuli. Kaya kung minsan, bossy, gusto nyo, tanungin nyo ako, may baril ba ako? May baril ka ba? May baril ka ba? Parang ganito, salitang bilibid. Ebidensya ho ang pinag-uusapan dito kung sasabihin kong wala, sabihin ng mga tao pero ganun ho talaga ang tao mamangusga Yun lang cellphone. Kung naroon bilanggo dyan, tanongin mo, may cellphone ka ba? Kaya lang, ang usapin po rito, may nahuli bang baril sa akin? Wala po. Pangalawa, ang tanong, sinisearching pa ako? Palagi po. Ang problema, sabi nga dyan magaling lang yata si Commander JB. Ang mensahe ko lang po dito ganito. Kami naman po matatanda na. Hindi naman din kami mababait dati. Sana lang, kapag may mali, mali mo. Kasi hindi ko tayo talaga matututo. Kung makikita lang lagi natin palagi, yung mali natin, ihahanapan natin ng taong masisisi. Ibibintang mo sa iba. Well, totoo, nakakaawa din Naawa din ako sa kanila. Naawa po sa lahat. Tinanong nga po ako ano pakiramdam mo? Gandang tanong po niyan, di ba? Ano pakiramdam mo ron sa 19 na nandun? Sabi ko, nahabag ako unang-una sa pamilya nila. Dahil dinanas ko yan, magpapasko Mahirap pong malipat ng lugar. Ang nagsasaper yung pamilya. Ang problema ho nito, yung media. Kung drugin sila, ganun-ganun na lang. Kaya lang this time, may nagpupukol ng putik sa akin. Hindi ko naman pwedeng saluhin lang na saluhin. Kaya lang sa gagawin kong depensa, baka naman may lalong maliin. Pero the rest nung iba ron, kaibigan ko. Iba ron, mga kaibigan ko matalik. Kaya lang ang tanong kung bakit sila nandoon, hindi ko alam. Ang masasagot ko lang kung bakit wala ako ron, baka ho kasi nakita na ng gobyerno, ng Bureau of Correction, na si JB Sebastian, gopi na. Matagal ka na nanahimik. Tahimik na. 2 taon na nga ako mga hindi 2 years nakikita tumahimik. 2 taon. Kung makikita nyo po, ganyan ho kataas ang request ng mga taong yan. Pero isang JB Sebastian, wala. Tagal ka na nanahimik. Tahimik po ako. Kaya sabi ko, napagdusahan ko na yung dati kong kasalanan. Sama na naman ako. Mula nung umalis niya ata sa direct tumahimik po ako. Alam po ng community yan. Alam po ng community yan. Kaya hindi ko po matanggap na bakit ako pagbibintangan nila. Bakit ako ang sisisihin? Kaya lang sabi nga tao lang. Tao lang, talagang ganoon at tanggap ko po. Kaya lang this time, kailangan ko pong lumabas. Para lang po mabigyan ng luwag yung kalooban ko. Dahil ako po walang pakialam sa media. Sabihin nila sa akin kung anong gusto nilang sabihin. Immune na rin po ako sa sinasabi ng mga tao. Sabihin nila gusto nilang sabihin, basta alam po kung ano yung totoo. Ang nagpabigat lang po ng damdamin ko, yung nakita sa nationwide television na si Monsi, nagbigay ng impresyon na akala dapat. At ngayon natutuwa po ako dahil nabigyan po ng linaw yung issue na yun. Ako naman ganito, JB Ako kasi pinuputak din ng mga tanong ng tao, bakit to ganon? At least alam ko na isasagot ko. Kaya naman gusto ko na rin makausap din kita. Kasi nga ako pinuputak din ng tanong ng mga tao, at least alam ko na isasagot. Ganun nga. Pero ikaw, i-assure ko naman na yung mga efforts mo naman pagdating sa rehabilitation, nakaano lahat yan. Opo. At saka Monsi, lilinawin ko po. Correct. Hindi ito usapin na ginawa ko para maidiin ng isang tao. Hindi po ito usapin na para mapagkumpara namin yung sarili namin. Nagkataon lang po na kailangan kong magpaliwanag, kailangan ko lang po ibigay yung side ko. At hindi ko rin gusto kung sakaling magbibigay rin ako ng impresyon na itong mga taong to ay merong mali sa kanilang proseso. Kaya ayaw ko magsalita. Kasi iniisip ko, kapag nagsalita ako, may madidiin Kapag kinatiranan ko yung sarili ko, may mamamali Kapag sinabi kong nananahimik ako, merong lulutang na maingay Maniwala at kaysa hindi.
Nag-request ako sa opisina. Ibalik nyo silang lahat. Dalhin nyo ako ron. Eh, kaya lang, hindi naman natin control yun eh. Papasalamat lang ako kasi nagbigay ka ng time. Maraming mga tanong dito sa isipan ko. At yung ibang tanong na yon, tanong ng ibang tao, tanong ng media, Opo. no? So, sa unang-unang tanong sa akin, may tension ba? Talagang wala. Meron bang natanggap kang threat? No. Yan ang isang hindi ko pa natanong. Ayan po, may natanggap ka bang threat? Marami po. From any- Marami po. Bago pa mangyari itong problemang to, hindi ko naman ma-confirm. Of course, hindi ko naman ako mismo ang nakarinig. Pero may mga emisaryo po ito si Herbert na minsan niya na akong pinagbantaan at hindi lang ako, yung buong pamilya ko. Na sinabi niya na kung ako raw hindi mananahimik at patuloy daw akong kukontra doon sa mga programa niya na hindi ko naman alam kung bakit niya sinasabing kinukontra ko siya samantalang tuloy naman ang pasok ng mga kanyang instrumento, kanyang mga programa, uubusin daw niya yung lahi ko. Ibigay niyo, meron nga isang eksena na yung anak kong babae nanonood. Ang sabi, Daddy, yan ba yung Herbert? Bakit namimigay siya ng pera para pagamot yung bulag? Diba siya rin yung nagsabing papapatay niya kami? Pero bata yung nagtatanong. Oo. Kaya sabi ko, maraming nag-exert ng effort na pagbatiin kami at pagayusin. Sabi ko, walang problema sa akin. Pero ang kailangan talaga magkaroon ng change of heart, si Herbert. Isa rin yan sa tinanong sa akin eh. Ikaw bilang pare, sabi sa akin, hindi ka ba nag-attempt na pagbatiin sila? Sabi ko, hindi ko pa sila pinagharap, pero kinausap ko isa-isa. Pero napansin ko na kung hindi mukhang malayo pa ang panahon para magkasundo, ang punto natin wag na lang sila mag-away. Oo. Ako naman lagi ko hinihiling. Wag na lang kayo mag-away. Kaya nga po, kumbaga, sige, magbigay na lang. Minsan nga, sinasabihan na ako ng mga tropa, putang, bakla ka na yata. O duwag ka na yata. Kasi tinitira ka na, inaaway ka na, tinutulungan mo pa. Kasi paano tinutulungan? Raymond, laman ng TV station mo, siya pa din. Kasi hindi ko naman ayoko naman masilip na porket hindi kami nagkakasundo personal. Sabihin naman niya, tinitira ko siya. Or ang binibira ko yung show niya. Kaya tuloy lang. Pero napag-utusan po tayo ng opisina. JB, subukan mo nga kausapin si Herbert na baka kung pwede yung mga show niya, huwag masyadong ganito. Sabi ko, susubukan ko. Pero mas maganda kayo magsabi, baka kasi masamain na naman Ito, pangit man ho sa akin na parang nagpapaliwanag ako palagi ng side ko at tungkol dun sa usapin namin. Pero kung ito ho ang kinakailangan talaga para maging klaro yung mga issue. Ngayon yung para sa mga kaibigan ng iba pang nandun, ilinawin ko ho, wala ho akong kakayanan at wala akong kapangyarihan na utusan ang HOT, utusan ang NBI, utusan ang Department of Justice Secretary, ang Bucor, ang Kapulisan, na pumasok na sabay-sabay rito at ipahuli ang mga taong yan kung yun yung iniisip nila. Sana ho kung ganun ako kalakas, pinalaya na ako ng gobyerno. Pangalawa, kung sakaling iniisip nila na ako itawiwit, kung meron ho akong binibigay na impormasyon, kapalit ng pribilehiyong kung ano mang iniisip nila na ako ay pinoproteksyonan dito, alam naman ho ng lahat kung ano nangyayari rito. Hindi lang naman ho ito impormasyon na tanging ako lang ang nakakalam na para palitan ng pribilehiyo na ganun. Alam ko mo, naiintindihan nyo yung ibig ko sabihin. Kaibigan ko rin sila, kaibigan ko sila. At sana makagawa rin sila ng paraan na magkasama-sama sila ng pamilya sa mabilis na panahon dito sa maximum. Pero sana nalinaw ko yung concern. Yes. Nung nakaraang Biyernes, pinapunta ko yung mga madre doon sa kanila. Nagpadala ng, kasi tinangay sila doon, wala man lang mga dala kahit na kahit toothbrush, wala man lang. Pinapunta ko yung mga madre doon. Gusto kong pakita sa kanila na may concern din ako. Hindi nga lang sila nakausap ng mga madre, pero nagkita naman, nagkawayan lang. At yun nga, pinapunta ko din yung mga madre. Sabihin, parehas tayo, mahal ko sila, mahal kita, lahat ng bilanggo, gusto ko magkasundo tayo. Talaga lang, yung unang tanong lang sa akin ng reporter na may tension, gusto ko lang talagang wala yun. Opo. Gusto ko rin mapaliwanag siguro na napaiyak ko yata yung asawa mo sa panonood ng TV. Hindi ganun. Natakot po Natakot hindi po. ganun, JB. Salamat po. Ako naman po magtatanong, Monsi, isang maiksing mensahe para naman sa mga kasamaan natin na nanonood ngayon. Ano ba yung mapapayo ninyo sa mga kasama natin? Kung ano po ba yung tama, ano po ba yung sapat, o ano po ba yung akma na paraan ng pamumuhay rito sa maximum para maiwasan natin yung mga ganyang issue o yung mga ganyang bagay? Okay, unang-una, ang mga salita ng tao dito, pwedeng pakinggan ng iba at madagdagan, parang chismis ba, na kuminsan nakakasakit kahit hindi totoo. O si JB, ganyan-ganyan. O kaya si ganito.
kung wala tayong pagbabasihan, tumahimik na lang tayo. Halimbawa, masakit sa loob kayo sabihin nila, may listahan. Anong listahan yun? Kasama si JB sa listahan. Bakit? Nakita niyo ba yung listahan? Yung mga ganun ba? Huwag na tayong magkalat ng mga impormasyon sa mga kapatid ko dito, ha? Huwag na tayo magkakalat ng mga informasyon na wala naman tayong pinagbabasihan. Na wala naman talaga tayong tunay na masasabi nating basihan. Sana, kung meron tayong ikakalat, yung mga mabubuting layunin ng bawat isa. Halimbawa, hindi ko naman sinasabing ipagkalat natin na pinapunta ko yung mga mother doon para bisitahin. Hindi gano'n. Pero huwag naman kakalat na, si Monsing nakipag-usap kay JB. Bakit? Si Monsing, ginamit pa ni JB para lang, yan ang susunod di ba? Ayan, no? Actually, JB, akong nagnais na makipag-usap sa iyo. Salamat po, Monsing. Hindi mo ako pinatawag. Nagpunta ako dito, no? Pero gusto kita makausap dahil ayoko talaga na may tension dito. Lalong-lalong ngayong Kapaskuhan, tahimik tayo. Gusto kong ma-assure dito, kahit na si Director Sir, tahimik sa loob. Tahimik sa loob. Kahapon, nag-usap kami, yung Director, Sir, anong basa mo sa pulso ng tao sa loob? Sir, magpapasko, tahimik, mayroong mga Christmas party, mayroong malulungkot, maraming malulungkot, pero kahit pa paano, sir, walang tension. Walang tension. At alam ko na ina-assure mo rin sa akin yan. Opo. At gusto ko lang pong iparating na ako, isa rin po sa nalulungkot at hindi ko kinatutuwa na meron tayong mga kasama na nawalay sa atin. Meron din tayong mga kasama mismo sa komando na nandoon. At lalong mas mabigat sa akin na mapag-isipan. Kaya hindi rin masaya yung Pasko ko. Pero at least nabawasan dahil nga yung impresyon na si Monsi pinahamak daw ito sa amin ng kapatid ko. Kuya, pinahamak mo yata si JB, di ba kaibigan mo yan? Hindi, sabi ko, sorry JB kung ganun nag-impression na. Pero alam na natin, may lesson na naman tayo natutuan dito, lalong-lalo na sa amin. Sa pangalan ng opisina ng chaplain, kasama ko si Father Jerry Cosal at mga staff ko sa opisina, bumabati kami ng isang mapayapa, maligayang Kapaskuhan sa mga kapatid nating patuloy na nasa bilangguan, nasa piitan. Kasama rin ang aming panalangin sa inyong pamilya. Umasa kayo na ako ay nandito para sa inyo at tutulungan natin ang bawat isa sa atin ng sambayanan ng New Bilibid Prison ay manatiling malinis ang imahen, bagamat may mga pagdurusa rito, talagang buok ng pagdurusa ito, meron din namang lugar na tayo nagtutulungan, nagmamahalan. Ipakita natin to, lalong-lalong na ngayong Kapaskuhan, na handa tayong tumanggap ng pagkakamali, tumanggap tayo sa mga taong nagkamali, tanggapin natin ang bawat isa bilang kapatid. Sa Kapaskuhan din ito, pinapahatid din sa atin ng ating mahal na Director Franklin Bukayo, ang pagbati sa inyo. Bagamat hindi siya nagpapapasok dito, siya ay laging concerned, may isipan na para sa ikabubuti ng lahat. Nawa po, maging mapayapa, maging maligaya ang inyong Pasko. Merry Christmas. Thank you po. Thank you.